Paano mo malalaman kung talagang bumebenta ba ang isang Amazon product? Kung ang sagot mo ay sales rank, mali ka. Ito, papakita ko sa iyo kung bakit. So, manood ka lang ha. Hi, si Coach Jonel po ito. At sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang kapangyarihan ng isang tool na ang tawag ay Keepa. So, basically, fan ako ng Keepa. As in, fanboy ako ng Keepa. Pinopromote ko sila sa lahat kahit na hindi nila ako bayaran. Hindi po sponsor dito, okay? Ganon ko lang talaga kamahal ang Keepa. Keepa ang nagligtas sa akin sa maraming mistakes at tumulong sa akin na na maging successful na product researcher both para sa sarili ko saka para sa mga clients ko. So, tingnan nyo yung Keepa, okay? So, ngayon, isa sa mga ginagawa ng Keepa para sa atin ay it enables us to see kung talagang bumebenta ba isang product. So, yung Keepa kasi may mga charts yan na iba-iba. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung sales rank chart ng Keepa. Para mas maintindihan nyo kung ano yung ibig ko sabihin sa kung ano yung gusto ko ituro sa inyo. So, punta na tayo sa aking screen. So, ito na tayo sa screen ko. Tapos, meron akong 5 products na gustong ipakita sa inyo as examples. So, kung napanood nyo na yung iba kong mga videos, so makikita nyo na ang criteria ko ay usually $20 and up yung presyo ng product. Tapos, yung sales rank ay 200,000 and below. So, tapos, kailangan 3 sellers and above. Yung mga ganyan, di ba? Hindi siya dapat binibenta ng Amazon. So, tingnan natin itong mga example ko. So, tingnan natin tong isang to. So, una, ito pala Jungle Scout pala ito. So, imbis na pumunta tayo sa sales estimator ng Jungle Scout, gamitin na lang natin to para hindi na tayo magtagal, okay? So, Jungle Scout na paid ito na extension. So, ayan, tingnan natin, okay? So, ito ay $30, tapos meron siyang 4 sellers. Okay, tingnan natin yung kanyang sales rank. Yung kanyang best sellers rank ay 89,982. So, kung i-base lang natin dun sa initial na criteria na binigay ko sa inyo sa mga nakaraang videos, so, pasado na to. So, ang kailangan mo lang hanapin, kunyari, meron kang profitable na source nito, may nakita kang store nito, so, pwede mo siyang bilhin, tapos ibenta. Tama? Hindi. Actually, hindi. Mali. Okay? Mamaya, papakita ko kung bakit. Pero tingnan pa natin tong ibang example. So, itong isang example na to, ayan, $21. Tapos, meron siyang 15 sellers. Tapos, yung kanyang sales rank ay 54,000. So, okay din, di ba? Mukhang okay din. Ngayon, pagka meron akong source nito na profitable, so bibiling ko na to. Tapos, ibebenta ko sa Amazon, only to later find out na hindi siya bumibenta at magtataka kung bakit. Kasi bakit? Wala akong Keepa. So ngayon, at balikan natin sa yung mga 3 remaining examples. Okay, balikan natin tong unang product. At tingnan natin kung ano yung itsura ng kanyang Keepa chart. So yung Keepa, pag in-install niyo na siya, pagkabayad siya, so merong free version ng Keepa. Yung free ay hindi makikita itong sales rank chart na to. Okay, kailangan niyo mag-subscribe. Tapos tingnan natin, okay? So, ito siya, ayan, ang ginagawa ng, nakita yung sales rank, kulay green, di ba? Tapos may date. So, ang ginagawa ng Keepa ay tinatrack niya yung sales rank movement ng isang product over time. So, pagdating kasi sa sales rank, ang sales rank po ay nagbabago. Actually, hindi lang nagbabago every day, kundi a few times a day. And alam natin yon dahil dito sa Keepa chart na ito. And hindi permanent yung sales rank. So pwede ngayong araw mataas siya, sa ibang araw mababa siya. So naglalaro siya. So kailangan nating i-track yung sales rank ng isang product or at least tignan yung movement niya para makasiguro tayo kung talagang mabenta ba yung product na yan o hindi. So ito, tingnan natin. Ngayon, ito, andito siya, di ba, may date. Ayan, nakita nyo, may date, saka sales rank, yung kulay green, date yung puti. So makita nyo na habang ginaganyan ko, inuusog ko. So August 14, 15, 16, 17, 18, 19. So makita nyo hanggang sa present, di ba? Tapos, makita nyo, September 7, so yun yung time ng recording this video. So, makikita nyo na yung sales rank niya ay 51,000. Pero, pagdating dito, siya, 500,000 and above. So, tingnan natin, month yan, okay? So, year. Tingnan nyo yan, ang bagal, di ba? Ang bagal niyan. Kung 3 months, kunyari, makita nyo na, ayan. Tapos, kada isang drop nito, so, ibig sabihin, bumenta siya, di ba? Kasi bumagsak yung sales rank. So, bumenta, kaya bumagsak yung sales rank. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi siya mabenta. Kasi tingnan nyo, July, June yan. So, I guess, bumenta siya ng isa, dalawa. Tapos, hindi na siya bumenta ulit hanggang nung July 1. So, medyo bumenta siya rito. Tapos, meron na namang malaking period dito na hindi siya bumenta. So, nakita nyo, hindi siya magalaw. So, pag hindi magalaw yung sales rank, ibig sabihin, hindi mabenta isang product. O kaya itong ikalawa na to, yung kanina, di ba, yung second example. Ayan, so 3 months ito, 3 months. Nakita niyo yung 3 months. Adjust natin ng year. Grabe, 1 year, ilang beses lang siyang bumagsak? 1, 2, 3. So, ibig sabihin, in 1 year, 3 beses lang bumibenta tong product na to. I-all natin 3,000. So, kahit na i-all natin, hindi pa rin magalaw.
compare natin dito sa last example dito. Kita niyan. So, ito yung all niya. Kita niyo talaga nasa ibaba, 'di ba? Tapos yung year niya talagang magalaw, 'di ba? Tapos yung month niya, makita niyo talagang magalaw. Ayan, 'di ba? Ang daming movements. So, mas magalaw yung Keepa sales rank chart, mas mabenta yung isang product. Yun lang yun. Yun yung shortcut niya. So, ngayon, kailangan maghanap kayo ng mga product na ganito yung itsura ng kanilang mga sales rank chart para makasiguro kayo na itong ano na to ay mabenta. So yan, kailangan yung tignan kung talagang maganda yung movement nitong mga sales rank na to kasi ang hirap na kunyari ito, 'di ba? Okay lang naman siya. Pero kailangan yung tignan yung month kung talagang magalaw. And wag lang yung month kailangan tignan nyo yung all niya para makita kayo ng mga trends. Kung minsan kasi may mga trends yan na na tuwing ganitong buwan doon lang siya mababa or tuwing ganitong buwan doon lang siya mataas. Parang ganon. O kaya, tignan nyo yung year para makasiguro kayo na consistent siya throughout the year. Tapos syempre, tignan nyo yung month para makita nyo kung ngayon, bumebenta ba siya ngayon. Tapos another thing na gusto kong ipakita rito is yung day. Actually, bad example to. So, lipat tayo dito sa maganda example kanina. So, punta tayo sa kanyang day. So, makikita nyo, within the day, bumagsak siya ng 1 and 2. So, 2 beses at least. Okay, hindi lang kada isang drop ay isang sale. Hindi natin alam kung ilan yan. Pero at least, pwede natin i-assume na kada drop nito ay bumenta siya. So, makita nyo na ilang beses nagpalit yung sales rank. 1, 2, 3, 4, 5. So, at least tinatrack ng Keepa yung ibang mga products ng 5 times a day. So, makita nyo talaga yung movement ng benta ng product gamit itong Keepa. So, talaga sinasuggest ko na kumuha kayo ng Keepa kasi pwede kayong maloko eh. Ayoko naman na BSR lang kasi naging mistake ko yan dati eh. Nung unang-una na nagpa-product research ako for online arbitrage para sa sarili ko, hindi pa ako marunong mag-Keepa noon. Hindi ko pa narinig yung Keepa at the time eh. So, yun, nag-base ako sa BSR. Tas maraming mga products na yun nga na bibilin ko tapos magtataka ako ba't parang ilang buwan na ni hindi gumagalaw. Tapos nung nakita ko yung Keepa, na discover ko yung Keepa tapos natutunan ko siyang gamitin, parang ganun pala, kaya pala. Kasi mahirap yung ang nyo lang, ang basehan nyo lang sa sa pagpa-product research sa online arbitrage ay yung yung current na BSR. Pwede kayong magkamali doon ng malaki pag hindi nyo tinignan yung Keepa chart. So yan, di ba? Ang ganda kung meron kang Keepa. And isa lang yan sa mga features na pinapakita sa'yo o na na pwede mong makita sa Keepa. Siya nga pala, invite na rin kita sa aking Facebook group. Check mo lang yung description sa ibaba para makita mo yung link. Nagla-live ako doon every Sunday night, libre lang. So join ka kung gusto mo pang lalong matuto tungkol sa pagbebenta sa Amazon at iba pang mga online businesses. Kasi hindi naman ito basta sell on Amazon lang. Kung hindi, in the future, ay gagawa pa ako ng mga content tungkol sa ibang mga business models. So join ka, kita-kits tayo doon. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, so huwag nyo kalimutang mag-like. And kung meron kayong questions, comments, and suggestions, ilagay nyo lang sa comment dyan sa ibaba. And syempre, kung gusto niyo pa makita yung mga future videos ko, kasi meron pa akong gagawin na mga videos about Keepa in the future. So, wag niyo kalimutan na mag-subscribe para matuwa rin ako, di ba? So, maraming salamat po and si Coach Ronald po ito. I'll see you next video. Bye!